Hi everyone. I would like to thank you for you're still here, di ba? At marami pa tayong matutuklasan for the next 3 weeks. You are at the fourth session of our Counseling Friends. And I just want you to know na dapat inaaral ninyo, no, pinapanood niyo yung mga past sessions because I'm gonna give you an examination after this. Kaya importante po no, na aralin. At every time I'm so candid in giving you a check out kung natutunan niyo yung mga past sessions. Today we're gonna talk about where do I begin, di ba? Paano ba talaga mag-umpisa? Di ba? At maraming mga counselor diyan, pag umpisa nila ay talagang napaka-formal nila. Yun yung mga professional counselor. Pero may mga counselor din na professional na pag umpisa pa lang ay talagang ikaw ay maiinganyo magsalita. Kaya importante po kung ano ang dapat natin gawin kapag mag-uumpisa na po tayo ng counseling, no? At remember pinag-uusapan natin dito counseling friends. Okay, hindi yung nakita mo kahapon, kinounsel mo na o nakilala mo tapos nagpa-counsel na agad sa iyo. Hindi to effective. Effective yung iba pero hindi to effective, no? Sa ganong sitwasyon. Effective ito sa mga friends mo, kasama sa small groups, o yung matagal yun ang kinakausap. Okay, what are our learning goals? Number 1 is develop skills in observing verbal and non-verbal cues of troubled. Kung yung mga kapatid, kapag ang isang tao po may problema, mahihirapan siyang itago yan. Lalabas at lalabas sa salita niya, sa kilos niya, sa kanyang mata. Minsan sa pawis po, madaling makita. Pag magtanong ka, biglang makikita mo agad yung daloy ng pawis. At marami pa pong iba. Gesture, no? Mannerisms. Labas po yan. No? Develop skills in identifying problem situation that need immediate attention. Okay? So, ngayon mga kapatid, tuturuan ko kayo ng basic lang to. Basic approach or detection para malaman mo yung tao kung may problema o wala. O siya, trip lang niya makipag-usap sa iyo. O ginagawa ka lang niyang unan o nanloloko siya. Pag malaman mo to, sigurado baka pati ako i-counsel mo na. No, but of course, I will not teach you the whole story. I will not tell you the whole story. What I want you to do is that after a session, meron kayong experience and look for people, mga kapatid, makipag-usap sa mga tao, asawa ninyo, kamag-anak ninyo, at gamitin nyo itong technique na ito, mga kapatid, para ma-hone siya o ma-develop yung technique na yan. Now, a good counselor should be able to access his friend's physical, emotional, and mental condition or state when she comes. No? There may be some immediate action you need to do before you can really discuss the main problem. Opo, importante po, pag dudugtungin mo po yan. No? Hindi yung pag-upo niya, problema agad. May mga taong mahirap i-crack, no? Mahirap siya basta mabiyak o mapasok mo yung utak niya. So it takes time, mga kapatid, no? Para malaman mabuti kung anong problema ng tao na to. At yung mga kwento niya, tatandaan mo yun para mapagdugtong mo yung kwento niya. Friends, physical, emotional, and mental condition. It is always connected to one another. The emotion of your friend, no, cannot deny his physical appearance. Kapag ikaw ay pro ka ng counselor, madali mong makita yung kilos ng kamay at kilos ng tuhod. No, yan yung mga natututunan natin yan, no? At madali kong maituro sa inyo yan pag naipasa niyo itong mga subject na to. At saka yung mental lalo, mahirap. Kaya minsan nagra-rattle yung mga taong yan. Minsan magsasagot siya ng, ay, teka sandali, ano nga sinabi ko? Oops, meron akong marking. Minamark ko po yun. Sa aking notebook, may tuldok na po ako doon. Alam na alam ko kung saan galing. Kaya madali pong makita madaling mahuli, no, yung mga taong yan. Then you need to know that how your friend appears to you speaks a lot about the nature of his problem. Observe carefully, no, is there some markings on his or body that reveal physical abuse or injury. Una-una, pag tinignan mo siya, okay, may sugat ba yan? O kaya mayroong pasa? Huwag mo sasabihin agad na, uy, may pasa ka, ano nangyari? Huwag mo sasabihin yun, ha? Pag may makita kang pasa, huwag mong papansinin. May nakita kang sugat, huwag mong papansinin. No, kasi pupunta agad yung problema doon, di mo na siya mapaprocess.
So, pag may nakita kang markings, handaan mo lang yung markings na yon. Tapos, pag bibitaw ng mental mo, para sa ganun sa pag-uusap ninyo, pwede mo siya idugtong. Kapag dinugtong mo siya, in the middle, hindi niya mapapansin yun, hinahalukay mo na siya. Pero pag umpisa pa lang, hinalukay mo na siya, alam niya na yung sasagot niya. Remember, sa counseling, meron kang skill. Ang skill mo is to detect whether, ulitin ko, that person would like to tell you something significant or that person just want a crying shoulder. Okay? A counselor is not a crying shoulder. A counselor is telling that person what where he is standing or she is standing. No, what is he or what is his or her foundation. That's the goal. Hindi yung iiyak na yan sa harapan mo pag umiiyak siya, paiyakin sandali, tapos pigilin na. Kasi yung dito crying walang mangyayari sa counseling natin. Basta ganoon, di ba? So kailangan may ma-meet tayo na goal. At the end of every counseling, may ma-meet na goal. At yung goal na yun, pagka binigay mo sa kanya, doon ka tututok. Pag tutukan mo na yun, siguro in several sessions, matitrace mo na kung anong dapat gawin next. Okay? So, sabi, how your friend appears to you speaks a lot about the nature of his problem. Diba sabi nga nila, ang isda daw nahuhuli sa bibig. Di po ba? Yan din sa counseling. No? Kaya pag ako may mga counseling ako, pagkalimba may sinabi sila, next session, babalikan ko agad yun. No? At marami akong technique para balikan ko yun sa ibang form. Para malaman ko agad na, ups, may problema dito. At walang problema. At pag nalaman ko yung problema, hindi ko pinapaalata kasi hindi ko pa nakukuha yung goal ko sa kanya. So, observe the following as your friend comes to you. Ito po tayo Observe the following as your friend comes to you. Number 1, appearance. Does your friend look haggard and tired? Okay, pagpunta, pagod na pagod. May mga taong pagod, pero makikita mo shiny pa rin yung kanilang mga mukha. Di ba? Pero pagod ba to? Does he lack sleep and show a sign of distress? A troubled person may not care about personal grooming and hygiene. Dati, maayos siya, ngayon hindi na. O kaya pagtingin mo, dati walang eye bag, ngayon may eye bag na. Pero huwag mo uulitin ko, pag-upo niya, huwag mong papansinin agad yun. Mark mo na po yun yung appearance niya. At papansinin mo rin, kung halimbawa may pasasya dito, at tignan mo, habang nagsasalita siya, baka maikwento niya, may pasanga ako dito. Huwag mo tatanungin kung saan ka sinapak, gano'n, o whatever. Hayaan mo siyang magkwento. Hayaan mo siyang idugtong niya yung kwento niya sa'yo. Kasi pag ikaw nagdugtong ng kwento, magiging problema yon. Baka makagawa din sa ng kwento based sa kwento mo. Okay? So, yung appearance, tignan mo mabuti left or right. Alam mo naman kung kaliwete. Pag sumusulat siya sa kanan, alam mo yung strength niya sa kanan. Di ba? So, pagka, halimbawa, nasapak siya dito, lumaban yan. Di ba? At di man siya sumaganong pa gano'n, di ba? So, gano'n lumaban yan. Baka lumaban, di natin alam. Depende kung gano'ng kalaki yung pasa. So, titignan mo yung kanyang ng gestures, paano siya lumakad, paano siya magsulat, ano yung strength ng katawan niya, is that person a right-hander or left? Depende, no? Nasabi ko na sa inyo yung mga technique, yung mga bagay na oobserbahan mo. Okay? So, halimbawa, dumating sa iyo, tapos baldado siya, kaliwa, alam mo na agad kung anong mangyayari, di ba? Sa mga kwento niya. Pangalawa, tone of voice. Yan. Does the voice sound sad, angry? Is the voice pitch high or very low? Does he speak loud or soft, fast or slow? A person who is injured to get a load, hurry to get the load out of his chest may speak very fast, spontaneous and without interruption. Pero mga kapatid, kulang ito. May mga taong mabilis magsalita kasi nagbe-ventilate sila, pero yung ventilation nila, walang words. They're just uttering something. Pasasalita ng salita lang yan. Ventilation ang tawag dyan. Okay? Pero may nagbe-ventilate din naman na nagsasalita, no? Na nasasabi niya gusto niyang sabihin. Pero pag ang tao mabilis magsalita, sobrang bilis, no? May kilala ko niyan, I think. Kilala niyo mo kasi yan, di ba? Mabilis magsalita, yung kanyang ventilation, yung cover up niya yon. Nagbe-ventilate siya, sinasabi niya sa iyo, may problema siya, pero ayaw niyang sabihin sa iyo ang problema niya. Yung pong diskarte diyan, mga kapatid. Mabilis magsalita. Kaya ako, mga kapatid, ginagawa ko, basta ganon, pag mabilis na magsalita, kumukuha ko ng mga keywords sa sinabi niya. Tapos ilulublob ko siya ulit doon
sa mga sinabi niya. Kapag siya naman mabagal magsalita, kumukuha din ako ng mga keywords, mga kapatid. At dahil doon, malalaman ko na kung ano nangyayari sa buhay niya. Ito mga kapatid, primary lang po ito ha. Baka kasi pag nilaliman ko agad ito, baka po maduling po kayo. Malito po kayo, no? Next one is that facial expression. Tignan mo yung muka, no? What dominant emotion are evident in the facial expression? Di ba sabi ka na, angry, sad, depressed, or stoic? Facial expression may not always be true indicators of a person's emotion, unlike adult children are good at concealing their true feelings. Yung mga tao, pwedeng, masaya ako, pero makikita mo sa mata, dito sa panga, kitang-kita yan. Dito, dito. Yan po. Yan ang trace ko palagi, no? Pag yung mata, tinignan ko, yung kanyang bagsak ng mata, dapat pantay yan. Mapapantayan yan nung angle niya dito at dito. Naku, baka sabihin niya, Brother, parang ang galing mo na. Scientific po. Ang counseling po, scientific. Hindi lang mo experience yan, no? Kaya yung mga mata nila, may mga panama dito yan. Hindi ko pwedeng turo sa inyo ngayon kasi pag turo ko sa inyo ngayon yan, baka mamaya hindi na kayo mahirapan kayo. Meron mga preliminary lectures po diyan. Pero sinasabi ko na ito na yung umpisa natin, 'di ba? Parang tingnan mo kung malungkot siya. Masa ka na. Masaya naman ako, okay naman. Talaga? Okay ako. Ops. Friend mo yan, 'di ba? Friend mo yan. Alam mo yung masaya siya o hindi, 'di ba? Pati salita niya, kaya nga counseling friend no? Kabisado kita hindi ka ganyan magsalita, kung sasabihin yun Pero alam mo na may problema to. O pakainin mo muna, paupuin mo, magkapihin, at ang gawin mo is that kwentuhan mo lang muna normal na kwento. Tapos papasok mo unti-unti yung issue sa buhay niya, no? That is important. So pag yung kanyang facial expression, biglang sinabi mo, kamusta naman si Mister? Pag gumanon siya, alam mo na yun. O kaya pag gumanon siya, okay, tumingin sa taas, alam mo na yun. Okay? Pag ang tao, tinanong mo yung kapwa-tao niya, tinanong mo siya, o kamusta ka na? Tapos tumingin siya sa taas, parang wala siyang isasagot. Okay? Pag tumingin siya sa baba, may problema siya. Okay? Pero meron pa yan Kasi pag tinuro ko sa inyo lahat, hindi nyo na ako. Mababasa nyo na ako sa counseling ko. So, ito, lang ito, mga basic lang po itong na inyo nakikita na sabi ko po sa inyo. Now, mga kapatid, tapos muna tayo dyan Okay, let's go to that. Yan. Sorry po lalagpasan po natin yan. Yan. Yun, balik tayo na. Okay. Yan po tayo mga kapatid, Kaya ako naman nilagpasan muna yon natutunan na natin yun pero gusto kong balikan, pero tingin ko hindi na kailangan balikan. Observe the following as your friend comes to you. Ano po yung pangatlo? Posture. Diba? Pang-apat pala to, posture. No? Facial expression, posture. Observe the posture that he appears as sluggish, drop shoulder, fetal position. No? Alam niyo yung fetal position, di ba? Pag ang tao po ay nakikipag-usap sa inyo, tapos gumaganon po yung kamay. Gumaganon yung kamay. Confused po yan. Pag ang tao nakipag-usap sa inyo, at nakaganon po siya, nakaganyan, nakataas, nakalukip-kip, may tinatago yan. Okay? Meron siyang ayaw sabihin sa iyo. Kapag ang tao naman ay nakikipag-usap, tapos siya po ay nagkakamot ng baba, okay, nagkakamot siya ng ulo niya, nag-iisip po siya ng tamang sagot sa tanong mo. Okay? O di ka confused siya. Yan po yung mga posture. No? Others may show regressive behavior such as excessive crying and tantrums like children. Pwedeng iiyak yan. Kaya na sinasabi ko pag umiyak yan, tao na yan, sasabihin mo sa kanya, sige, umiyak ka. Tapos, usap tayo kukuha lang ako ng kape, lalabas ako sandali, pagbalik ko, hindi ka na iiyak, mag-usap na tayo. Importante po yun. Kasi, di ba sinabi ko, lagi pong ang pag-iyak, coverage po yan no? Kaya dapat isipin po natin yan. Next is story. Yan mga kapatid. Story. Mentally take note of the dominant themes and the main character in your friend's story. Ayan. Importante yan. Kaya ikaw, pag nagsasalita siya, kung di ka magaling sa mental, magsulat ka. Tandaan mo yung mga sentences niya. No? Sabihin mo sa kanya, pwedeng sumulat, okay lang, sulat ka. Hindi kita inoobserbahan, susulat lang ako kasi malilimutin ako Yung mga susulat mo, tandaan mo yung gesture niya, tandaan mo yung facial expression niya sa sinabi niya. For example, may sinabi about wife, lagyan mo ng arrow, facial expression, angry. Yan.
Tapos, pag kinakausap mo na siya, na-memorize mo na yung nangyari. May istorya siya. Ang mga tao, pag walang istorya at nagkwento sa'yo, gusto magpa-counsel, gawa mo ng istorya. Halimbawa, sasabihin mo, teka, di ba kanina nagalit ka? O pagkatapos, pag nagalit ka, ano mangyayari sa'yo? Gagawa mo siya ng istorya para ma-counsel mo siya ng gusto. Okay? May mga tao naman, kung magkwento ng istorya, tuloy-tuloy, no? Pare-pareho. Di ba? Parang ulit-ulit. No? Kaya yung ulit-ulit na yon, meron isang keyword doon na susundan mo palagi. Okay? Sabi, suspend any premature judgment and quick commentaries until such time as you have a clear picture of the situation. Troubled people are susceptible to suggestion and misinterpretation. Don't be too quick to give your advice. Kaya, sige, pagsalitain mo siya, mag-gesture siya, kung gusto niya mag-gesture dyan, o umiyak siya, pigilin mo sa konting iyak lang, o kaya pag nagtuturo ng ibang tao, sige, pagturuin mo, sandali lang, magbintang ng ibang tao, sandali lang, laging papunta, kasi ang counseling kasi, laging papunta sa counselee. Hindi ka kumukuha ng kwento niya dahil may ginawa yung tao sa kanila, tao niya sa kanila, unless yung kwento niya is relevant dun sa istorya niya. Halimbawa, ganito, pag sinabi sa'yo, alam mo, Brother Randy, nag-aaral kami ng asawa ko eh. Tapos biglang lulundag na, yung kasing biyanan ko eh. Iba kung magsalita eh. Balik ka doon sa asawa muna. Kapag nagsasabi sila ng maraming subjects, yung unang subject, babaran mo muna. Huwag kang lulundag sa next subject, huwag kang lulundag doon. Mawawala ka sa counseling. No? Babaran mo. At doon, pag nakita mo na yung sagot, balikan mo yung nanay niya. O kung kaya pang balikan, kung di na kayang balikan yung nanay niya, wala kang magagawa. Huwag mo na balikan. No? Helpful tips, mga kapatid. First things first. Don't rush your friend to reveal everything to you. Sometimes stories will come to you in a small fragments. Pwede mag-insert ka ng konting humor, mag-insert ka ng storya, anecdotal ka, o nagkukwento ka, pwede. O kamusta ang COVID-19? Kamusta na kayo mag-asawa? Nag-away nga kayo mag-asawa dahil COVID-19 na yan eh. O ano nangyari? Ito, ganyan. Pag nagkwento siya ng, tapos di kami lumalabas, o di kayo lumalabas, sino namamalengke? Lalagyan mo ng konting interruption. Okay? Ang legality niyan, every 1.5 hours to 3 minutes, interruption ka. Mahaba na yung 3 minutes. Kasi pag pinabayaan mo siya magsalita more than 3 minutes, mga kapatid, wala na siyang sasabihin. Emotional na yung tao na yan. Ang goal mo bilang counselor is to counsel, is to give direction or to make that person see his or her situation. So first things first, you're not there to solve the problem. You're there to take a look what's going on with his or her life at sabihin sa kanya, ito na yung katayuan mo, anong balak mong gawin? Yan po ang counselor. We are not here to solve problems. Okay? Hindi, unless sa kang coach. Ang coach talagang dapat mag-solve ng problema. Coach siya. No? At kaya niyang i-manipulate positively yung taong kausap niya. No? Yun ang coach, mga kapatid. And of course, ito po, caution. As much as possible, counsel only with friends of the same sex. Do not touch a person of opposite sex. Unnecessary, husband and wife team counseling, friends is very good. Kung may asawa ka, sama asawa mo. Ba't ikaw, Brother Randy? Kasi naman mga kapatid, professional na naman po ako. No? At pag professional ka, may mga lectures ka na dinaanan mo kung paano mo titigilin, kaya mo magpigil. Okay? So yun mga kapatid, ano? At ito, friend eh. Di ba? May iba nga dyan eh. May problema si lalaki na friend. May problema si babae na friend. Gumit na. Ayun, nangyari. Ang imbis na pakasalan yung nakaaway na girlfriend, napakasalan yung nag-advise. Delikado po yan. Okay? Don't ever attempt. No? Ipasa niyo po kundi sa professional. Kung wala kayong kilalang babae na counselor sa inyong community, ipasa niyo sa professional. Yung nakakaalam. Okay po. Counseling friends. Okay? And of course, the last one, handy tools. Keep a notebook that contains a telephone number of the nearest hospital. Baka mamaya bigla na lang atakihin sa puso yan. Nagkukwento yan, biglang convulsionin yan. No? Kaya kilalanin mo muna, baka tumaas ang dugo niyan, may matatawagan ka. O church, pwede mo sabihin, sandali, I just call my pastor or my priest friend. Pwede ka bang makausap yan? O, samahan na kita. Puntahan na natin. Or embassy or social welfare or anything. Handa ka dyan. Kapag hindi mo baka mamaya, sagutin mo yan. Kapag ang counseling mo inatake sa harapan mo, sagutin mo, katatakbo. No?
Sagutin mo yan. Kaya kailangan marunong ka. Pwede nga magbaon ka pa ng mga biogesic. Eh. Baon ka ng biogesic, baon ka ng spirit of ammonia, whatever. Pag nahilo-hilo, ito may spirit of ammonia ako. Baon ka ng tubig, whatever. No, kailangan, ma-maintain mo yun. You need to protect the situation because you are a counselor. If you have questions ditong session to mga kapatid, just tell me. Nang sa ganun, maliwanagan po natin. Okay? Thank you so much. I want to see you sa next session po. God bless po. Counseling friends.